Meron pong nabanggit ang kampo or mismo ang pangalawang pangulo na sinasabi pong hindi na gagayahin ng pangalawang pangulo yung nangyari sa panahon ni former President Rodrigo Duterte na hindi siya naghain ng reklamo o kaso laban doon sa mga talagang grabe, below the belt na mga pang-aakusa po sa kanya. Ano sa tingin po ang advantage nito po sa pangalawang pangulo po, Prof, no, na naging offensive na rin, hindi lang depensa? Oo. Siyempre ngayon, iba na yung takbo ng sitwasyon dito, kasamang Edmar, sa kadahilan ng una sa lahat, sobra na yung pang-aatake at the same time, hindi na kasi siya usapin ng political at nagiging personal na yung pag-atake na kung saan naapektuhan yung buong kredibilidad at the same time yung pagkatao ng ating vice presidente. So, yung paggawa ng storya at saka yung pag-fabricate nitong mga naratibong ito, maganda na kung saan magharap-harap at ang magsingilan base doon sa facts ng case. Ika nga. So, mahalaga na masubaybayan natin ito sa pamamagitan ng factual lamang. Kaya kung mapapansin natin, 'di ba, yung mga inilalabas ng kampo ni BP Sara ay naka-address ng kung ano yung nababatay doon sa ebidensya. At klaro naman mula doon sa simula na may consistency na ang pagsagot nila o pagtugon nila sa mga akusasyon sa ating Vice Presidente ay nakatuon sa kung ano lamang yung totoo at base at nakabase ito sa mga ebidensyang ipinipresenta. Kanina, napakaganda nung ebidensyang nakalap ng Vice Presidente at yung pinapalabas kanina bago magsimula itong interview na kung saan napakaganda nung nakalap na ebidensya ni na Attorney Paulo Panelo pagdating doon sa statement at saka doon sa mga akusasyon doon sa anggulong Madriaga na akusasyon. So, ito unti-unting namumulat at saka talagang naipapakita talaga na ang mga akusasyon ay yun nga walang basihan at meron silang ebidensya na magpapatunay na ito ay maaaring gawa-gawa lamang o hindi talaga naaayon doon sa merito ng kung ano man yung ipinupukol na kaso sa ating ikalawang pangulo. Opo, ano naman po ang maaring epekto nito sa imahe sa gobyerno sa kabuuan, no? Lalo na sa sangay po ng ating lehislatura na may kapangyarihan din na mag-imbestiga doon sa treatment sa aligasyon ni Ramil Madriaga versus doon sa treatment naman sa mga ipinahayag o mga alegasyon din nung tinaguri ang Brave 18. Magkaiba po ang treatment ng dalawang panig po na ito, Prof. Oo, magkaibang magkaiba at ito sa mga susunod na panahon, lalo na pagdating ng Miyerkules na kung saan didinigin na at ang inaantay din ng marami is a-attend ba si BP Sara doon sa pagdinig at the same time, unti-unti kasing nagbibigay linaw o naipapakita ng kampo ng ikalawang pangulo yung merito at akusasyon sa kanya na meron silang counter argument at hindi lang basta argumento, meron silang ebidensya na nagpapatunay na punto per punto na sinasagot nila yung mga akusasyon para sa ikalawang pangulo. So ano nagsisimula ng magbigay linaw at masagot ng ating ikalawang pangulo ito. And of course, syempre nakadepende din ito sa magiging takbo o daloy ng sitwasyon kung saan meron bang consolidated o solid pa rin din ba at ang pinakamalaking katanungan kasi for me at klarong sinasabi ng ibang mga eksperto at ng ibang mga abogado na ang impeachment process ay parehong political at legal.
Pero para sa akin kasi, beyond the legal, mas mataas ang porsyentong ito ay political talaga sa kadahilanang perception o yung public perception ang talagang may malaking epekto o may malaking kinalaman doon sa paraan ng kung papaano ipepresenta yung argumento o punto ng mga nag-aakusa sa ikalawang pangulo at base naman din ito sa mga ebidensyang ipepresenta din ng ating ikalawang pangulo. Opo, napag-uusapan natin yung pagpipresenta ng ebidensya. Meron pong nabanggit itong si House Justice Committee Chair Jervy Luistro na dapat daw ang respondent ang maglabas po ng ebidensya, mag-present ng ebidensya, hindi po yung nag-aakusa. Ito po ay batay daw sa House ano nila, parang Rules. House rules no sa impeachment. Ito na ba ang panibagong ano ngayon? Litis, prof na aakusan ka, ikaw ay nagnakaw. Maglabas kang ebidensya na hindi ikaw ang nagnakaw. Pwede bang gano'n na? Mm. Actually, alam niyo po, kung meron man na nakasaad yan sa kanilang rules, maganda po na ipakita, ilabas po ng ating pong mga mambabatas na ito po yung unang nakasaad sa kanilang rules dyan sa House. Ikalawa pa po, yun nga yung sinasabi natin beyond the legal, kasi at the end of the day, sa akin pong pagtingin, kahit anong ilabas mong ebidensya at anong argumentong pasok in accordance with the law, in accordance to whatever that is legal and ethical, at the end of the day, political yung exercise ng impeachment po. So yun ho yung klarong-klaro dito. At ang nakakalungkot na pare-parehong obserbasyon po ng taong bayan sa dami ho lalo na sa krisis. Ano pala, hindi pa daw pala tayo nasa krisis, so hindi ko alam kung anong tawag dito sa ating kinaharap ngayon. Itong impeachment, at hindi ko sinasabi na hindi ko bilang nagpapahayag po, hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga o hindi importante ito. Actually, ito yung magandang pagkakataon at walang ibang pagkakataon na para madepensahan ng ating ikalawang pangulo base sa merito at ebidensya niyang ipepresenta yung mga akusasyon sa kanya. Pero sa aking pagtingin, nahahati ang oras ng Kongreso o ng mababang kapulungan at eventually, pag umakyat yan sa mataas na kapulungan, kumakain ng oras nila imbes na pagtuunan ng pansin ano yung mga mahahalagang measures, reforms, amendment ng batas at ibigay kung ano man ang necessaryong kapangyarihan na ibigay sa Pangulo, mag-suspend ng excise tax or whatsoever, magdeklara tayo ng state of emergency para ma-mitigate natin itong krisis na ito, itong kinaharap natin. Kumakain pa ng oras itong proceeding sa impeachment. At habang tumatagal ito, ang naaantala yung serbisyo sa taong bayan. Yun yung nakakalungkot dito sa ganitong klaseng pagtingin, kasamang Edmar.